Mga kapuso, unti-unti nang lumalapit sa kalupaan ang Bagyong Ramil. Ang latest sa bagyo, iakatid ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Salamat, Emil. Mga kapuso, ngayong weekend posibleng tumama at tumawid sa lupa ang Bagyong Ramil. Ngayon pa lang maraming lugar na po ang isinailalim ng pag-asa sa wind signal. Nakataas ang signal number 1 sa southeastern portion ng Isabela, eastern and southern portions ng Quirino, southeastern portion ng Nueva Vizcaya, Aurora, eastern portion ng Nueva Ecija at eastern portion ng Bulacan. Signal number 1 din dyan po sa northern at pati na rin po sa eastern portions ng Quezon, kasama po ang Pulilio Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Burias at pati na rin Anticaw Islands. Visayas naman, kasama rin ang northern Samar, northern portion ng eastern Samar at pati na rin ang northern portion ng Samar. So signal number 1 din po dyan. At mga kapuso, posible pa pong madagdagan yung mga lugar na nasa ilalim ng wind signals sa mga susunod na araw. Kaya tutok lang po sa updates at pwede rin po yung umakyat pa hanggang signal number 2 or signal number 3 lalo na kung lumakas pa ang Bagyong Ramil hanggang sa severe tropical storm. Huling nakita ang sentro ng Bagyong Ramil, 640 kilometers sa silangan po yan ng Huban, Sorsogon. Taglay ito ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometers per hour at yung bugso naman nasa 70 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pa west-southwest sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Ayon po sa pag-asa, magtutuloy-tuloy ang pagkilos itong Bagyong Ramil. Yan po ay pakanluran sa mga susunod na oras. Pero unti-unti po itong aangat ng bahagya patungo dito sa may southern or central Luzon area. Posible itong maglandfall dito yan sa Catanduanes bukas po ng hapon at maaring dumaan malapit o di kaya naman tumawid mismo dito sa mainland Bicol region. Sunod naman itong tutumbukin ito pong probinsya ng Quezon o kaya naman itong bahagi ng Aurora kung saan ito posibleng magkaroon ng isa pang landfall sa linggo ng umaga. Pero sa tinatawag po natin na cone of probability, ito po yung may highlight sa ating mapa. Yung mga lugar na sako po niyan ay dapat ding maghanda dahil ito yung mga lugar na pwede ring daanan ng bagyo sakaling magbago po yung paggalaw nitong Bagyong Ramil. Kung yan po ay mas umangat o di kaya naman po ay mas bumaba pa yung track o yung movement. Kaya patuloy po kayong tumutok sa updates. Pagkatapos ng mga posibleng landfall, tatawirin naman itong Bagyong Ramil. Ito pong northern or central Luzon hanggang makarating na dito sa may West Philippine Sea. Lunes ng umaga o hapon ay posibleng nasa labas na po yan ng Philippine Area of Responsibility. Bukod dito sa Bagyong Ramil, posible ring magdala ng mga pag-ulan ng easterlies at ganun din ang localized thunderstorms sa ilang bahagi ng ating bansa ngayong weekend. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may mga pag-ulan na dito yan sa ilang bahagi ng Eastern Visayas, Bicol Region, Quezon Province, pati na rin dito sa may Cagayan at Isabela. May mga kalat-kalat na ulan din dito yan sa ilang bahagi po ng Mimaropa, extreme northern Luzon at ilang bahagi po ng Western Visayas at ng Mindanao. Sabado ng hapon, kitang-kita po dito sa ating mapa na talaga pong nagkukulay po yan. So yan po, posible pong ulanin ang halos buong bansa. Nakikita po natin may mga malalakas na pag-ulan dito sa northern at pati na rin sa central Luzon, gaya na nandito sa may Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Calabarzon, Mimaropa at ganoon din dito sa Bicol Region. Malaking bahagi din po ng Visayas at ng Mindanao ang makakaranas ng mga pag-ulan. Meron pong heavy to intense na ulan dito yan sa Western Visayas, Samar Provinces, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula at pati na rin sa Caraga Region. Pagsapit po ng linggo ng umaga, nasa Luzon pa rin yung pinakamaraming mga pag-ulan. So dito na po concentrated yung heavy rainfall natin at may mga intense to torrential rains din kaya maging alerto po sa banta ng baha o landslide. Linggo ng hapon, magtutuloy-tuloy po ang maulang panahon dito po yan sa Luzon at inaasahan po natin meron din mga kalat-kalat na ulan dito sa ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. At unti-unti naman po mababawasan yung mga pag-ulan. Paglalim po yan ng gabi, maliban pa rin dyan po sa may northern at pati na rin sa central Luzon. Dito naman sa Metro Manila, bukas po ng tanghali o hapon, posibleng magsimula na yung malawakang mga pag-ulan. So maraming lungsod po makakaranas niyan at posibleng magtuloy-tuloy na yan hanggang sa linggo. Kaya mga kapuso, doble ingat. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.